Paano mo nasabi sa akin na mahal mo ko? Kung iiwan mo na lang ako ng ganito, dapat ko rin bang paniwalaan ang sinasabi mong mahal mo ko? Dear Amihan Stories presents My Captain Ex-Lover and Our Hidden Son. Written by Ate Samuha, 21. Welcome home, Alamid El Baho. Sambit ni Alamid na makarating na siya sa kanilang asyenda. Bit-bit niya ang duffel bag at may suot pa siyang sombrero. Matatagpuan sa Negros Occidental ang Asyenda El Baho, isa sa pinakamalawak na lupain sa kanilang probinsya. Libo-libong ektarya ng taniman ang nagbigay buhay sa angkan sa loob ng maraming henerasyon. Pagmamay-ari din nila ang El Baho Real Estate Company na kasalukuyang pinamamahalaan ng nakatatandang pinsan niyang si Eros El Baho. For sure, matutuwa nito si Mama dahil finally nakauwi na rin ako pagkatapos ng 2 taon sa duty. Naiiling niyang pahayag at nagpatuloy na siya sa paglalakad para marating ang kanilang mansyon. Si Alamid El Baho ay isang veteranong opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. 32 anyos, hinubog ng mahigpit na disiplina at umaharap sa panganib bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Bagamat hindi pa siya kapitan, kilala siya sa husay at katapangan sa serbisyo. Oh my God! Sigaw ng isang babae. Nahagip ito ng paningin niya. Nagbibisikleta ang babae. Babaliwalain niya sana ito, subalit napansin niyang medyo magaslaw ang pagpepedal nito. Kumunot ang kanya noon na mapagtantong may hindi magandang nangyayari dito. Oh my God! Oh my God! Tabi! Tabi! Sigaw uli nito. Dire-diretso ang takbo ng bisikleta. Marahil ay nasira na ang brake nito. Oh my God! Tabi sabi! Napatingin siya sa likuran. Pagtutuloy-tuloy talaga ito pababa kung walang tutulong dito. Ay, pambihira. Naiiling niyang sabi. Basta na lang niyang binitiwan sa lupa ang dalang duffel bag. Nang humarang siya sa harapan ng babae, ay namilog ang mga mata nito. Hey! Go away! Sigaw nito. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya at hinanda ang sarili upang mapigilan ito. Dire-diretso na ito sa kinaroroonan niya hanggang sa bumangga na sa kanya ang bisikleta. Pero dahil sa lakas ng impact ay hindi niya nakontrol ang sarili. Habang mahigpit na nakayakap si Alamid sa babae at pinoprotektahan ito, ay paggulong-gulong silang dalawa sa lupa. Dinig niya ang matinis nitong pagsigaw. Sanay na siya sa ganong sitwasyon, kaya hindi na siya masyadong nasasaktan. Ang inaalala niya ay ang kalagayan ng babae, pero sa boses nito ay medyo nainis siya. Nang sa wakas ay nahinto ng paggulong-gulong nila sa lupa, ay marahas siyang nagpakawala ng hangin. Miss, are you okay? Tanong niya. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat. Nasa ibabaw niya kasi ito at ang pisngi nito ay nasa dibdib niya. Ramdam niya ang malambot nitong katawan kaya hindi siya komportable. Miss, tinapik niya ito sa pisngi. Pilit niyang sinisilip ang mukha nito hanggang sa bumaling ito sa kanya. Nagsalubong ang kanyang makapal na kilay. Maganda ang babae. Maliit ang hugis na mukha. Ang mga kilay nito ay parang iginuhit lang. Matangos ang ilong, manipis at mapupula ang mga labi. Ay! Sigaw nito at agad na itong umalis sa ibabaw niya. Mabilis itong inayos ang sarili. Siya naman ay bumangon na rin. Pinagpagan ng damit niya na medyo nadumihan. Napatingin siya sa babae. Kahit magulo na ang buhok ay nangibabaw talaga ang gandang taglay nito. Napatikim siya at pasimpleng hinaplos ang dibdib. Sa hindi niya malaman na dahilan, bigla kasing bumilis ang tibok ng puso niya. Thank you. Nauutal na sambit ito. Napaiwas na rin ito ng tingin sa kanya. Next time, if you don't know how to ride a bike, don't even try, miss. Sayang ang mukha mo kung magkakasugat ka. What? What did you say, mister? Hindi na niya ito pinansin. Basta na lang niya itong tinalikuran. Dinampot niya sa lupa ang cellphone at tumingin sa pinag-iwanan niya ng duffel bag. Medyo may kalayuan na yun. Samantala,
Kunot noong pinapanood lang ni Yana ang lalaking sumagip sa kanya. Pagkatapos itong magsalita kanina, ay bigla na lang siyang tinalikuran at hindi na ulit nagsalita pa. Nagmamadali niyang nilapitan ng bisikleta. Sinuri kung hindi ba yun nasira at mukhang hindi naman. Hey mister! Thank you again! Si Yana Sandoval ay isang senior first officer pilot, 32 anyos. Galing siya sa isang mayamang angkan at sanay sa responsibilidad ng kanyang propesyon. Kasalukuyan siyang nasa Hacienda El Bajo upang magbakasyon kasama ang isang kaibigan. At ngayon nga, pinilit siya ng kaibigan niyang si Cielo na magbisikleta kahit hindi siya marunong. Kaya ang nangyari ay muntik na siyang sumemplang sa gitna ng malawak na lupain ng asyenda. Sino kaya siya? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Nakita niya kasi na may dala itong duffel bag kanina. Parang kadarating lang nito mula sa kung saan. Naiiling na tahimik siyang sumunod dito. Matangkad ito at sobrang laki ng katawan. Baka hanggang dibdib lang siya nito. Nakita niya rin ang mukha ng lalaki. Guwapo ito. May makakapal na kilay, matangos ang ilong at mapula ang mga labi. Sir? Pukaw niya sa atensyon nito. Sir, taga rito ka ba? Hindi ito kumibo. Napanguso siya dahil para itong walang naririnig. Thank you pala sa pagtulong sa akin. Sir? Muling umusli ang labi ni Yana. Talagang suplado ito. Naiiling na hinayaan na lang niya ito pero nakasunod siya rito. Pagdating nila sa mansyon ng mga El Bajo, nakita niyang tumatakbo palapit sa kanila ang kaibigan niyang si Cielo, subalit sa iba ito nakatingin. Hala, si Kuya Alamid! Kuya! Sigaw ng best friend niya at tinalon pa dito ang lalaki upang makayakap. Cielo, you're here. Boses yun ng lalaki. Yes, kuya. Nagbakasyon kasi kami. Grabe ka, 2 years ka nang hindi umuwi sa asyenda. Tiyak na namimiss ka na ni Tita Ana. Maybe. Where is she, Cielo? Nasa loob. Saktong kasama ang papa mo, kuya. Naku, maiiyak yun sila sa tuwa. Pansin niya na malapit ang loob ni Cielo sa lalaki. Ang alam niya kasi, ang asyendang yun ay pagmamayari ng pinsan nito. Kaya baka magpinsan ng dalawa. Yana! Hala, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Tanong ng kaibigan niya na ngayon lang siya napansin. Napatingin sa gawin niya ang lalaki. Walang ekspresyon na mukha nito at hindi niya alam kung bakit kinikilabutan siya sa paraan ng pagtitig nito. Siya na lang ang mabilis na nag-iwas ng tingin. I'm fine. Hindi naman ako nasaktan. Kaya lang. Muli siya napasulyap sa lalaki na nahuli niyang nakatingin pa rin sa kanya. Nang mapansin siya dito ay tumingin na sa ibang direksyon. Kaya lang ano, Yana? Sino siya? Sa halip ay tanong niya. Sino? Si Kuya Alamid. Pinsan ko siya sa mother's side. Itong asyenda ay pagmamaari nila. Ipapakilala kita sa pinsan ko. Nang hinila siya ng kaibigan ay mabilis niyang binawi ang kamay. Naku, huwag na. Nakakahiya, Cielo. Tanggi niya. Hoy, okay lang naman. Mabait yan si Kuya Alamid. Sundalo yan, Yana. Cielo naman. Wala siya nagawa nang muli siyang hinila nito. Hindi pa rin kasi pumapasok sa loob ang lalaki, na para bang hinihintay sila nito. Bumilis tuloy ang pintig ng puso niya. Kuya, best friend ko nga pala si Yana. Dinala ko siya sa asyenda kasi vacation niya sa work niya. And Yana, si Kuya Alamid Albaho pala. Isa siyang sundalo. Nakangiting pakilala nito sa kanila. Hi, I'm Yana. Thank you sa pagtulong sa akin kanina ha. Anya at saka inihad ang kamay. Napatitig doon na lalaki. Base pa lang sa reaksyon nito ay mukhang walang balak na tanggapin ang kamay niya. Nagpasalamat ka na sa akin kanina at sapat na yun. Malamig na sabi nito. Binawi na niya ang kamay niya at kahit guwapo ito ay turn off pa rin siya sa ugali nito. Ang mabuti pa kuya, pumasok ka na lang. Sige na. Taboy ni Cielo sa pinsan nito. Napatingin pa ito sa kaibigan niya pero bumalik ang tingin sa kanya. Sige, Cielo. Sambit ito at tuluyan ang pumasok sa loob. Nakasimangot na sinuksok niya ang magkabilang kamay sa bulsa ng pantalon. Ang bastos ng pinsan mo, Cielo. Komento niya. Nanlaki ang mga mata nito. Bastos?
Nauutal nitong tanong na ikinatango niya. Bastos ka usap. Matulungin nga pero suplado naman. Yung ba yung mabait para sa'yo, Shelo? Natatawang yumakap ito sa braso niya. Hayaan mo na si Kuya Alamid. Ganun lang yun pero promise mabait yun, Yana. Nagkibit balikat lang siya. Sa'yo lang mabait ang hambog na yun, Shelo. Kanina tinawag mo siyang bastos tapos ngayon hambog na. Naku, Yana. Umismid si Yana. Iyon pa naman ang kauna-unahang beses na namangha siya sa physical appearance ng isang lalaki. Ngunit mabilis din siyang na-turn off. Tara na lang sa loob, kumain tayo ng merienda. Natigilan siya na mapagtantong wala ang cellphone niya. Wait! Hey, may problema ba, Yana? Ang phone ko nawawala. Hysterical na sigaw niya. Hindi dapat mawala ang cellphone niya dahil baka magalit sa kanya lalo ang daddy niya. Hindi pa naman ito alam na nasa farm siya. Hala naman, ano ba kasi nangyari at bakit nawala ang phone mo? Nagpagulong-gulong kami sa lupa kanina. Hindi ko na kasi alam kung paano pahintuin yung bisiklete eh. Sabi ko naman sa'yo, wala akong tiwala doon eh. Muntik na ako mapahamak. Reklamo niya sa matalik na kaibigan. Sa halip na maawa ito sa kalagayan niya kanina, ay mukhang natuwa pa at natatawa na lang. Tara, hanapin na lang natin. Gumamit na tayo ng bisikleta. Sabi nito, pero ngumiwi lang siya. Ayoko nang gamitin yan, hindi naman talaga ako marunong. Umiiling na sabi niya. Marunong ka na magpedal kaso takot ka lang. Wika nito. Nagkibit-balikat lang siya at bumuntong hininga. Bumalik sila sa pinagbagsakan nila kanina ng pinsan nito upang hanapin ang nawawala niyang cellphone. Sa kabilang banda naman, hindi na bumitiw kay Alamid ang mami niya. Mahigpit ang yakap nito sa kanya. Miss na miss talaga kita, anak. Mabuti naman at naisipan mong umuwi rito sa asyenda. Sabi nito at humilig pa sa balikat niya. Ang kanyang amang si Zaldi ay nakaupo sa tapat nila. Masaya rin ito na makita siya. Akala namin, doon ka na naman sa Maynila magbabakasyon. Sambit ang papa niya. Galing na ako ron, papa. Napagpasyan ko nila na umuwi dito sa asyenda. Hindi ko na po kayo tinawagan ni mama. Anya na ikinatango nito. Retired na sundalo ang kanyang ama na noon ay pinagbawalan ng lolo niya pero wala rin naman itong nagawa kundi ang tanggapin at respetuhin ang desisyon ng papa niya. Ngayon naman, ito na ang namamahala sa asyenda nila. Ang tagal mo rin kasing nawala, anak eh. Pero mabuti pa'y umakyat ka na muna sa kwarto mo at magpahinga. Suwestyon ito. Mabuti pa nga, baka pagod ang anak natin, mahal. Tara anak, ihatid kita sa silid mo. Presenta ng mama niya. Solong anak siya kaya ganoon kaasikaso ang kanyang ina kahit lumagpas na siya sa kalendaryo. Sige po mama. Sang-ayon niya at inalalayan niya itong makatayo. Kukunin na sana niya ang duffel bag niya nang pinigilan siya nito. Hayaan mo na riyan anak, ipapadala ko mamaya sa kwarto mo. Sabi nito na ikinailing niya. Mama, okay lang. Dinampot niya sa sahigang bagahe niya at nagtungo na sila sa kanyang silid. Iniwan din naman agad siya ng mama niya pagkatapos. Inilapag niya ang cellphone sa ibabaw ng bedside table at pabagsak na humiga siya sa kama. Parang hinahanap-hanap din ng katawan niya ang kwarto niya sa asyenda, kaya hindi niya namalayang nakatulog na siya. Ngunit sunod-sunod na katok din ang gumising sa kanya. Ayaw man niyang bumangon dahil inaantok pa siya, ay wala siya nagawa kundi magtungo sa pinto. Mama, may kaila. Nabitin sa ere ang sasabihin niya. Hindi ang mama niya ang makulit na kumakatok, kundi ang babaeng nakilala niya kanina. What do you want? I just want to ask you kung may nakita ka ba ng cellphone kanina o baka nahihiyang sabi nito. Mabilis siyang umini. Wala, hindi ako nangunguha ng cellphone ng ibang tao. Malamig na sabi niya. Napatras pa ito, animoy natakot sa presensya niya. Iba pa naman siya kapag bagong gising. Laging mainit ang ulo niya, isama pang naistorbo siya sa tulog. Ganun ba? Sige, salamat na lang. At sorry kung naabala kong tulog mo. Mahinahon na sabi nito. Buti alam mo, miss. Mahina niya sambit. Alam niyang narinig yon ng babae. Kaya napakagat na lang ito sa labi. Yumuko pa't walang imik na tinalikuran siya. Ilan sandali pa niyang pinagmamasdan ang paglalakad nito palayo. Saka niya sinara ang pinto. Napasandal siya doon at napahawak sa dibdib.
What's wrong with you, Alamid? Bakit ganyan ka makareact sa harap ng babaeng yun? Bumalik na lang siya sa kama at muling humiga. Nang tumagilid siya ay naramdaman niyang may matigas na bagay siyang nadaganan. Kinuha niya yun mula sa bulsa ng pantalon niya. Nang ma-realize niya ang cellphone niya yun ay napatingin siya sa bedside table. Napapikit siya at malutong na napamura. Alamid, anak, gising ka na ba? Kakain na tayo sa labas. Boses yon ng mama niya, mabilis siyang bumangon. Maliligo lang po ako, ma. Sigaw niya. Kumuha siya ng tuwalya mula sa duffel bag at nagmamadaling pumasok sa banyo. Pagkatapos niya magbihis ay tinignan pa niya ang cellphone ng babae. Nang buksan niya yon ay bumungad sa kanya ang wallpaper nito. Umawang ang labi niya sa gulat. What? Is she a pilot? Ang wallpaper nito ay ito mismo. Nakatayo ito at nakasuot ng unipormeng pampiloto. Sa likuran nito ay isang nakaparadang eroplano. Marunong magpalipad ang eroplano, pero bisikleta hindi. Napahagod siya sa batok at natawa na lang. Bumaba rin siya pagkatapos at naabutan niya ang babae sa hapagkainan. Kausap ito ng pinsan at mama niya. Iyan na si Alamid, maupo ka na anak. Aniyaya ng kanyang ina. Umupo na siya sa tabi nito. Mabilis niyang sinulyapan ng babae. Nakayuko lang ito at hindi na rin nagabalang tignan siya. Buti ka pa kuya, tapos na maligo, kami hindi pa. Komento naman ni Shelo. Why, may ginagawa ka ba? Usisa niya. Oo, hinahanap namin yung cellphone ni Yana. Babalik ulit kami mamaya. Kailangan niya kasi yun, baka raw tumawag yung daddy niya. Strict pa naman yun. Paliwanag dito. Nanatiling tahimik ang katabi nito at kumakain lang. Don't worry, Iha. Magpapatulong tayo mamaya. Thank you po, tita. Sambit ng babae. Nasa kanya naman ang phone nito, ngunit paano niya yun ibabalik sa babae? Gayong sinungitan niya ito kanina nang hindi man lamang nag-check. Natapos na lang tuloy sila sa pagkain ay hindi niya yun naibigay. Napapahilot na lang sa sentido si Yana. Hindi niya nahanap ang cellphone niya. Halos 2 oras din ang paghahanap nila kanina ni Shelo. Sinubukan itong tawagan ngunit wala silang narinig na tunog. Ay, kapag minamalas ka nga naman, oh. Naiiling niya sabihin. Ipinagpabukas na lang nila ang paghahanap dahil pagod na rin naman siya. Nagtungo siya sa terrace ng guest room na tinutuluyan niya ngayon. Ilan sandali pa lang siya nakatayo doon ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog ng ringtone. Wait. Sunod niyang narinig ay ang malutong na mura na lalaki. Kaya mabilis siya napatingin sa kabilang terrace. Ang tanging nakita niya lang ay ang anino. Madilim kasi ang parting yun. Hey! Nandiyan ang phone ko ano? Sigaw niya pero walang sumagot. Nagmamadali siyang pumasok sa silid at agad nang lumabas. Kinatok niya ang kwarto ng pinsan ng kaibigan niya. Hey! Buksan mo to! Ibigay mo sa akin ang cellphone ko! Bumukas naman ang pinto. Inilahad niya ang palad sa lalaki. What? Walang ganang tanong nito. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Kinuha mo ang phone ko. Ibigay mo na. Kailangan ko yan. Supladang sabi niya. Wala sa... Hey! Sigaw nito nang tinulak niya ito sa dibdib at pumasok siya sa loob. Why do you just barge into my room like that? Pabagsak niyang sinarang pinto. Say that to me when you don't have my phone, mister. Palaban na sabi niya. Hinanap niya sa kwarto nito ang cellphone niya. Nang makakita siya ng phone sa kama ay kinuha niya yon. Hey, that's mine! Walang password o kahit ano. Kaya nabuksan niya yon. What are you doing, miss? Hinahanap ko nga ang phone ko! Sigaw niya. Pero bakit mo pinapakailaman ang cellphone ko? Tanong ni Alamid. Nang sinubukan nitong humakbang palapit sa kanya, ay umatras naman siya. Dahil alam niyang kukunin ito yon mula sa kamay niya. Para makasigurado kung nasa iyo nga. Tugon niya at ilang segundo nakalipas ay umalingaw-ngaw na sa 4 na sulok ng kwarto nito ang ringtone niya. Nginisian niya ang lalaki at natatarantang may kinuha ito sa bulsa. See? Hawak mo nga. Wala ka bang balak isauli yan sa akin, mister? At akala ko ba hindi ka na nangunguha ng phone ng ibang tao? I didn't do it on purpose. I just picked it up from the ground because I thought it was my phone. Paliwanag dito at napapisil pa sa matangos itong ino.
Tapos nung tinanong kita, ang sabi mo wala sa'yo. Hindi nakatakas sa mga mata niya ang pamumula na magkabila nitong tainga. I was planning to return it to you. I just didn't know how to tell you or how to approach you, miss. Nahihiyang sabi nito. Umikot lang ang mga mata niya kaya ito naman ang napataas ng kilay. Pwede mo naman ako lapitan at isoli yan sa akin. Hindi naman ako nangangain ng tao. Sadya mataas lang ang pride mo. Babaan mo yan kahit konti lang. Nakakabawas kasi ng kagwapuhan eh. Mahabang sambit niya. Lumapit siya para makuha na ang phone. Iniligay niya rin sa palad nito ang phone nito. Thank you sa pagkip nito ah. Pipihitin na sana niya ng pinto nang may kumatok sa labas. Nagkatinginan sila ni Alameda. Anak, gising ka pa ba? Gusto mo bang kumain ng hinog na mangga? Dinalhan kita rito. Boses yun ni Tita Ana. Wait, Mama! Tugon nito saka lumapit sa pinto. Hinawakan niya ang seradura at inilingan niya ang lalaki. Ano sa tingin mo gagawin mo, Alamid? Pabulong niyan tanong. What? Bubukusan kong pito dahil nasa labas si Mama. Salubong ang kilay na tugon nito. Napailing siya. Mukhang hindi nito na-realize ang sitwasyon nila. Hindi ako pwedeng makita ng mama mo rito sa loob ng room mo, oy! Anas niya. Dahan-dahang nawala ang pagsasalubong ng kilay nito at umangat ang sulok ng mga labi. Yan ang napapala ng mga taong basta na lang pumasok sa kwarto ng ibang tao. Sabi nito na sinabayan pa ng pag-iling. Anak, tulog ka na ba? Muling tanong ng mama nito. Gising pa po ako, ma. Tinanggal nito ang kamay niya sa saradura, ngunit natigilan siya na makaramdam ng kuryente dahil lang sa pagdampi ng kanilang mga kamay. Mabilis niyang itinago sa likod niya ang kanang kamay at sumiksik sa gilid para hindi siya makita ng ina nito. Nagpapahinga ka na anak? Ang tagal mo magbukas ha? Narinig niyan sabi ni Tita Ana. Yes mama, salamat po dito. Sige po, magpahinga na kayo. Ako na pong bahalang magbaba nito. Sabi ni Alamid. Humalik pa ito sa pisngin ng ina bago sinara ulit ang pinto. Doon lang siya nakahinga na maluwag. Ay, thank God, para kong atakihin sa puso. Sambit niya. Unless na may sakit ka sa puso, miss. Dinig niyang usal nito. Himalang kinakausap talaga siya nito. Mamaya ka na lumabas, baka bumalik si mama. Magkatabi lang tayo ng kwarto, kaya kahit maabutan pa ako ng mama mo, at least nasa labas na ako. Anya. Ikaw bahala. Sabi nito at umupo sa kama. Hindi ako mahuhu. Agad siya napatakip sa bibig nang muli niyang marinig ang boses ng ina nito. Alamid anak, bumalik kayang kaibigan ng pinsan mo sa paghanap nila ng cellphone. Kinakatok ko kasi ang kwarto niya, walang sumasagot. Mama, baka po tulog na. Sabi nito habang umunguya na ng mangga. Ay sige, sabi ni Tita Ana. Come, baka gusto mong kumain nito. Bahagyang umangat ang kilay niya. Wow, ngayon nag-aalo ka na ng pagkain. Parang kanina lang, sinusungitan mo ko ah. Puna niya, pero naglalakad na siya palapit sa kama nito. Umupo siya sa tabi ni Alamid, pero sinigurado niyang may distansya sila. I guess it's a peace offering because I was rude to you earlier. Bisita ka ng pinsan ko, dapat lang na magandang trato ko sa'yo, kahit hindi kita kilala. Sabi nito, wala na ang malamig na boses ng binata, kaya napangiti siya. Sorry din sa sinabi ko sa'yo kanina, dahil marunong ka naman palang tumanggap ng pagkakamali. Anya, tumingin ito sa gawin niya at ibinigay sa kanya ang isang mangkok na mangga. Here, ubusin mo na ito. Wika nito. Agad yan tinanggap yon at sumubo na ng mangga. Thanks, daling ko na to sa kwarto ko ah. Nakangiting paalam niya. Bahagyang napatango ito, kung kaya tuluyan na rin siya lumabas. Nasa kwarto na si Yana at kumakain. Nang may kumatok naman sa pinto, dala-dala ang mangkok ay pinagbuksan niya ang taong nasa labas. Alamid? Here, tubig. Anito. Medyo nagulat siya dahil dinalhan pa siya ng isang basong tubig. Thanks. Nauutal niyan sambit. Kagaya kanina ay tumango lamang ito saka umalis. I guess I judge him too quickly. He is actually a nice person. Nang gabing yun, kahit sa pagtulog ay dala-dala niyang ngiti sa labi. Kinaumagahan,
Naabutan ni Yana si Tita Ana sa kusina. Naghahanda ito ng agahan kasama ang mayordoma ng mansyon. "O iha, nandiyan ka na pala. Ang aga mo talaga nagigising." Komento ng magandang Gina. "Sanay po ako sa work ko, tita. Good morning po sa inyo ni Manang." Bati niya at halos sabay pang bumati sa kanya pabalik ang mga ito. "Bakit may dala kang mangkok?" Tanong nito na may kuryosidad sa boses. Kumain po ako kagabi ng mangga." Natigilan siya na ma-realize ang sinabi. "Kumain ka ng mangga? Binigyan ka ba ni Shelo, iha? Tulog ka na kasi kagabi eh." Sabi ng Gina. Nakagat niya ang labi. Hindi na alam kung ano ang isasagot dito. Naku po tita, tulog na rin po ako kagabi. Baka po bumaba si Yana para kumuha ng mangga." Sabat ni Shelo na kapapasok lang sa kusina. "Buong gabi ako nasa kusina, hindi kita napansin, iha." Singit naman ni Manang Diday ang mayordoma. Pakiramdam tuloy ni Yana na ipit siya sa hot seat at ini-interrogate na siya. Ano po kasi?" Muli pa siya napakagat sa labi. "Binigay ko kagabi, mama. Ibabalik ko na po sana sa kusina dahil busog na ako. Pero nakita ko siya sa labas ng kwarto niya. Inalok ko po sa kanya." Paliwanag ni Alamid na kalmadong ekspresyon ng mukha. Nakasuksok ang magkabilang kamay nito sa suot nitong itim na shorts. Magkasabay na sambit ang tatlo, parang nauupos sa kandila si Yana na umupo. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Nagtagpo pa mga mata nila ng binata. Hindi siya sigurado kung totoo ang nakita niya na bahagya itong ngumiti. "Maupo na nga kayong lahat, kakain na tayo ng agahan. Ala, tawagin mo muna ang papa mo." Utos si Tita Ana sa anak nito. "Yes, mama." Tugon ni Alamid. Hindi naman nagtagal ay bumalik na ito kasamang papa nito kaya nagsimula na rin silang kumain. Kinahapunan ay nilapitan ni Alamid si Yana sa greenhouse. Tahimik ito nakaupo pero may hawak na cellphone. Napansin niyang panay ang buntong hininga nito. "You look troubled. Did something happen, miss?" Pukaw niya sa atensyon ng dalaga. Nagulat pa ito. "Ikaw pala, wala naman, maliit na bagay lang." Kibit balikat at sabi nito. "Or Shelo, hindi ba dapat ay pinapasyal ka niya rito?" Tanong niya. "Si Shelo may ginagawa sa room niya, namamasyal naman kami Sabi nito. Napatingin siya sa bisikletang nakaparada sa harapan nito. "Gusto mo ba turuan kita magbisikleta?" "What? No, ayoko nang gamitin yan. May trauma na ako dyan Anito, sinabayan pa ng pag-ili. Napahalakhak siya. Yun yata ang kauna-unahang pagkakataon na natawa siya ng ganong kalakas sa harap ng ibang tao. Nakakunot noo siya nitong tinignan. "You know how to pilot a plane, but a small bike terrifies you?" Nakangisi niya tanong. "Shut up, Ala!" Umira pa ito sa kanya. Tanging pamilya niya lang ang tumatawag ng ganon sa kanya. Pero iba pala sa pakiramdam na marinig yun mula kay Yana. "Come, ipapasyal na lang kita sa Batis. Napunta niyo na ba yun ni Shelo?" Usisa niya, umiling naman ito. "Saan naman yun? Madalas lang banggitin ni tita pero hindi pa namin napupuntahan." Wika nito. "Sumama ka kung komportable ka sa akin." Sabi niya. Ayaw naman niyang isama ito sa isang lugar na alam niyang silang dalawa lamang. Baka kasi hindi komportable sa presensya niya si Yana. "Why not? Hindi mo naman siguro ako ipapahamak. Bilang sundalo, may prinsipyo kayo. Magsilbi sa mamamayan at iligtas ang buhay ng tao mula sa panganib. Kahit delikado, nananatili kayong dedikado. Yun ang pinili niyo. Kahit buhay niyo pang kapalit. Mahabang sambit ito na ikinangiti niya. Dahil base pa lang sa sinabi nito, ay alam niyang mataas ang tingin nito sa mga sundalong kagaya niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sina Alamid at Yana sa Batis. Malinis at malamig ang tubig na dumadaloy sa ibabaw ng maliliit na bato. Ang paligid nila ay puno ng mga puno at halaman na nagbibigay ng lilim at sariwang hangin. "Wow, this place is beautiful." Nakangiting komento ng dalaga. Huminto siya sa gilid ng batis at tinitignan ng tubig. Si Yana naman ay dahan-dahang nilalaro ang tubig gamit ang pala nito at natawa pa ito sa lamig niyon. Tanging ang tunog ng agos ng tubig at mga ibon sa paligid ang maririnig. Para bang sila lang ang naroroon. "Ilang araw ka na ba nasa asyenda at ngayon ka lang nakapunta rito?"
Tanong niya. 3 araw pa lang. Ikaw ba? Ilang araw na lang ang natitira sa bakasyon mo? Balik nitong tanong. 13 days, 2 araw ko sa Maynila. Tugon niya at napatango ito. I see. Maliligo ako. Ang sarap ng tubig eh. Napatalikod siya bigla nang magubad ito ng t-shirt. Yana, bakit naguhubad ka sa harap ko? Ha? Naguhubad? Shirt lang naman ito. May underwear ako. Exactly. Maliligo ka na naka-underwear lang, Yana. What? Wala naman tao Ang overacting mo naman, Ala. Hindi ako overacting, Yana. Ano naman ang tingin mo sa akin? Hindi ako tao? Kilala naman kita. Yana, lalaki rin ako. Lalaking kahapon mo lang nakilala. Alam ko, Ala. Unless nakagaya ka rin ng mga lalaki ng babasto sa mga babae. Sukat doon ay napatingin na siya kay Yana. Wala na nga itong damit pang itaas. Pero may puting shirts ito. Nakakrus sa mga braso. Nang mapatingin siya sa dibdib nito ay mariin siya napapikit. Narinig niya ang halakhak ng dalaga. Ano nakakatawa? Iritado niyang tanong. Hey, you don't need to overthink na baka mailang ako sa presensya mo at maligo na nakaganito lang. May tiwala ako sa'yo, hindi mo naman siguro ako bobosohan ano? Napalunok siya sa sinabi nito. Sa kabila ng pagtrato niya rito ng hindi maganda kahapon, ngayon ay may tiwala na agad sa kanya. Maybe you don't really know me yet, Yana. You trust me too much. Naiiling niyang sabi. Naglakad siya palapit dito. Ito naman ang napatras at naging malikot na mga mata. Ala, what are you doing? Naguguluhan itong tanong na makitang naghubad din siya ng suot na puting shirt. Napatutok ito sa dibdib pero nginisian niya lang. Here, suotin mo to. Ako hindi komportable kung nakaganyan ka lang. Mababasa akong t-shirt mo, Ala. Suotin mo na, Yana. Hindi lang tayo nagagawi rito sa Batis. Really? Pero kasi Ala, mabigat maligo kapag let's go home, Yana. What? Maliligo pa ako. No, Yana. Umuwi na tayo. Isusuot na sana niya ang damit niya nang mabilis itong hinablot sa kamay niya. Ay fine, isusuot ko na pero hindi pa tayo uuwi. Lihim siya napangiti nang sinuotan nito ang shirt niya. Ngunit ang magtagpo mga mata nila ay inirapan siya nito. Good girl. Bulong niya at tumalikod na rin. Hindi ka ba maliligo? Pahabol nitong tanong. Hindi, maligo ka na dyan, dito lang ako. Sabi niya. Sa kabilang banda ay nakangiting lumalangoy si Yana sa batis. Nakuha na niya ang gustong mangyari ni Alamid. Siguro ay hindi ito sanay na makakita ng katawan ng babae. Pero totoong malaki ang tiwala niya rito dahil kilala niya ang mga magulang nito. Mababait ang mga yon. Ala? Tawag niya kay Alamid na mapansin niyang wala na ito sa pwesto kanina. Ala, nandiyan ka ba? Walang sumagot, kaya bigla siyang kinabahan. Lalo na't may narinig siya ng mga yabag ng sapatos. Mukhang totoo ang sinabi nito. Hindi lamang sila ang nagagawi sa Batis. Alamid! Ay, may tao pala. Napalingon siya sa pinanggalingan ng boses. 4 na lalaki ang bumungad sa kanya. May bitbit na backpack ang mga ito. Babae? Sunod na tanong ng isa pang lalaki. Sino kayo? Tanong niya. Ayaw man niyang magpahalatang kinakabahan ay hindi naman niya magawa. Miss, huwag ka matakot sa amin. Sabi pa ng isa. Napansin niyang nakatalikod ang mga ito mula sa pwesto niya. Yana! Nang marinig niya ang boses ni Alamid ay nakahinga siya ng maluwag. Naglakad siya palapit sa gilid ng batis at nakaabang na roon ang binata. Inilahan nitong kamay sa kanya at buong puwersa siyang hinila. Where have you been? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Nakakunot noong sabi niya. Inayos itong laylayan ng t-shirt na suot niya dahil nalilihis yun pataas. Hindi na niya pinansin ang braso nitong nasa baywang niya. Diyan lang sa tabi-tabi. Naalala ko kasi na may punong bayabas kaya kumuha ko. Are you okay? Nag-alala nitong tanong. Sinulya pa nila pareho ang 4 na lalaki na mukhang harmless naman dahil hindi naman nakatingin sa kanila. Parang nasa hiking ang mga ito. Kilala mo ba sila? Umiling sa kanya si Alamid. Umuwi na lang tayo, sorry kanina. Wika nito sa kadinampot ang damit niyang nakapatong sa malaking bato. I told you na may ibang tao na pumupunta rito. Now I know. Sambit niya. Nakatalikod na sila na magsalita ang isang lalaki.
Sir, sorry if we scared your girlfriend. I promise we're not bad people. We just ended up here dahil sa turo sa amin ng mga taga rito. Gusto lang naming maligo sa batis. It's okay. Tugon ni Alamid. Iginiya na siya nito palayo. Sorry kanina, miss. Tumango lang siya. Nang makalayo-layo na sila ay sinuntok ni Yana sa braso si Alamid. Nagsalubong ang makapal nitong kilay. What was that for, Yana? Nagtataka nitong tanong habang hinimas-simas ito ang nasaktan nitong braso. Hindi lang ako natakot kanina sa mga lalaki. Akala ko iniwan mo na lang ako bigla. Hindi ko pa naman alam kung paano ang umuwi sa asyenda nyo. Mariina saan niya. Why would I do that? Sa tingin mo ba magagawa kitang iwan doon? Ako nagdala sa'yo sa batis, kaya malamang responsibilidad kita. Seryosong sambit ito. Naroon na naman ang tila daga sa dibdib niya na patakbo-takbo. Imali ko ba kung nainis ka sa akin kahapon kaya gagantihan mo ko? Napailing ito. Sa halip ay inabutan siya ng isang bayabas. Malinis ba yan? Inakyat ko yan, hindi nahulog. Nakangiti niyang tinanggap yon at nagpasalamat. May natira ka pa ba dyan, Ala? Ibibigay ko kay Shelo ang isa. Dalawa lang kinuha ko dahil dalawa lang naman tayo. Tugon nito na ikinatigil niya. Wow, ang damot ah. Nagkibit balikat ito at nauna pa naglakad kaya malakas niyang hinatak ang braso nito. Hey, sabay tayo, Ala! Hindi pwedeng mauna ka, maiiwan ako. Ang haba pa naman ng mga legs mo. Tsk. Yun lang ang narinig niya mula sa binata. Kung tutuusin ay doon pa lang sila nagkakilala talaga. Pero dahil halos buong araw silang magkasama, pakiramdam niya ay may koneksyon sila sa isa't isa. Mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Isang linggo lang ang lumipas ay parang magkaibigan na ang turingan nilang dalawa. Damihan mo, kuya! Sigaw ni Shelo. Nakatingala lang sila ni Yana sa punong mangga na inaakyat ni Alamid. I think okay na to, Shelo. Marami na tayo nakuha. Bumaba ka na dyan, Ala! Utos niya pero hindi ito nakinig. Mas umakyat pa ito sa itaas. Alamid! Bumaba ka na dahil sapat na to! Hindi niya tuloy napansin na may mapanuksong ngiti na sa labi ng best friend niya. Naaaliw na tinignan sila. Alright. Mahina sagot ni Alamid at nagsimula na itong bumaba. Grabe ka naman kung mag-alala sa pinsan ko, Yana. Doon siya napabaling kay Shelo. Malamang kinakabahan din ako, antas kaya nang inakyat niya. Ako kasi natatakot. Katwiran niya. Close na kayo ni kuya, no? Hindi na ako magtataka kung mabalitaan ko na lang na kayo na pala, Yana. Ba't boto naman ako sa inyo, kaya go lang. Shelo? Sambit niya sa pangalan nito. Nagkibit balikat lamang ito at nauna nang umalis. Shelo! What happened, Yana? Napaiktad tuloy siya nang marinig ang boses ni Alamid. Wala, tara na. Mabilis itong inagaw sa kanya ang dala niyang basket ng hilaw na mangga. Thanks. Nagtungo na sila sa greenhouse. Naabutan nila si Shelo na may kausap sa cellphone nito. Gusto mo ng tubig, Ala? Yes, please. Nagsalin siya ng tubig sa baso at ibinigay yon kay Alamid. Napansin naman niya ang pawis itong namumuuna sa noon nito. Automatikong inabot niya yon upang punasan. Ngunit natigilan ito sa ginawa niya. What are you doing, Yana? Nauutal itong tanong. Pinupunasan kong pawis mo. Wala sa sarili niyang sagot. Dahil matangkad si Alamid, ay napapatingkayan siya ngunit nang mapansin niyang mariin ang titig dito, ay muntik na siyang mawala ng balanse nang umatras siya. Subalit maagap ito at agad siya nahawakan sa kanyang baywang. Yun nga lang, higit nang lumakas ang kabog sa dibdib niya, sapagkat halos wala ng distansya ang mga mukha nila, at alam niya sa maling galaw lang ay magdadampi ang mga labi nila. Ala, para siyang kakapusin ng hininga. Titig na titig ito sa mga mata niya. Inilapit pa nito lalo ang mukha sa kanya kaya napapikit siya. Napahawak na rin siya sa balikat ito at hinintay na dumampi ang labi nito. At hindi nga siya nabigo. Naramdaman niyang marahan siya nitong hinalikan. Sobrang gaan. May pag-iingat na tila isa siyang babasaging palamuti. Nang pinakawala ni Alamid ang mga labi niya, ay sunod-sunod ang paghinga niya. Hanggang sa ipinagdikit nito ang kanilang noo. I want to kiss you more, Yana. Pero nandyan si Shelo.
Bulong nito at muli pa siyang hinagkan sa labi bago siya nito binitiwan. Parang pumapadyak ang puso niya na mabilis. Breathe, love. Nakangisi nitong sabi. Napairap siya at tumingin kay Shelo na busy pa rin sa kausap ito. Ramdam niya na parang nanlalambot din ang mga tuhod ito. What was that, Ala? Nalapitan niya ito ay hinampas niya ito sa dibdib. Tumawa lang ang binata. Step back, Yana, or else I might kiss you again. Babala nito. Mabilis pa siya napasulyap sa best friend niya. Natapos na rin yata ang makipag-usap. Yana, emergency. I need to go back to Manila. Don't worry, I'll be back in 2 days. Kuya Ala, ikaw na muna ang bahala sa best friend ko Mukhang close naman kayong dalawa eh. Bye! Paalam nito bigla at kinawayan pa sila. Nagkatinginan sila ni Alamid. Nang humakbang ito patungo sa kanya ay napangisi ito. Chill, I won't kiss you. Inabot ito sa mesa ang kutsilyo at pinakita pa yun sa kanya. Gumawa ka na lang ng sausawan. Kumibot ang labi niya at napangiti na lang sa huli. Hanggang sa lumalalim na ang nararamdaman nila nang hindi niya namamalayan. What are we now, Ala? Tanong kay Alamid niya na isang gabi. Napatingin naman si Alamid dito. Nakahiga ito sa kama niya at palihim na silang nagkikita sa gabi. Kung minsan naman ay siya ang pumupuslit sa kwarto nito. We're lovers, Yana. Sambit niya at ngumiti dito. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala yun sa labi niya. Let's tell Mama and Papa that we're together. What? Ala, hindi mo nga ako niligawan. Anong tayo na? You want that, love? Okay, liligawan kita. And then, sasagutin mo na ako agad. Sabi niya at natawa na lang ito. Ala, pahihirapan pa kita at paghihintay na matagal. Banta nito. Yana, true feelings are not measured by time, but by the depth of understanding and respect for each other. Sabi niya na ikinanguso nito. Marahan niya itong hinila palapit sa kanya at magaan ang niyakap. I really like you. That's what I truly feel, even in such a short time, love. Niyakap naman siya nito pabalik kaya hinalikan niya ito sa sentito. Is it really possible for us to like each other so easily, Ala? Aren't we just getting carried away? Ang pagkagusto sa isang tao ay nagsisimula sa atraksyon. Lumalalim kapag may tunay na connection kayo. At nagiging totoo nararamdaman mo kapag napagtanto mong napapasaya ka niya. Kahit sa malilit na bagay. Ganun ako, Yana. Really? Hindi ka ba na love at first sight sa akin, Ala? Alam niyang nagbibiro lamang ito dahil naririnig pa rin niya ang mahihina nitong tawa. Ngunit naalala niya ang unang pagkikita nila kung paano tila naging abnormal ang tibok ng puso niya. God knows. Sambit niya at saka ito hinagkan sa ibabaw ng ulo. We need to rest, love. Doon ako sa room ko, Ala. Paalam nito. Ngunit bago pa makaiwas sa kanya ay mabilis nitong hiniga sa kama. Dito ka matutulog, Yana. You're tired. But, parang hindi itong unang beses na natulog tayo na magkatabi, Puna niya. Wala nang nagawa si Yana nang kumutan niya ito. Klingi ka pala. Sabi nito. Hindi na siya kumibo at niyakap na lang ito. Hanggang pareho na silang nakatulog. Hindi na nagulat ang mga magulang ng binata nang malaman ng tungkol sa kanila. Si Shelo ay suportado rin sila. Iha, alam mo ba? Magiliw na tanong ni Tita Ana. Ano po yun, tita? Magalang naman yung tanong. Ang pamilya Elbaho ay madaling mahulog ang loob, lalo kung alam nilang magiging masaya sila sa taong napili nila. Paliwanag nito. Napatingin si Yana sa katabi niyang si Alamide. Mama, tawag nito sa ina na ikinatawa naman ng ama nito. But they fall in love with only one woman, Yana. Nakangiti nitong usal. Naramdaman na lang niya ang paghawak ni Alamid sa kaliwang kamay niya. Mama, I'm still courting Yana. Sabi nito sa ina. I know, son. Maswerte ka sana pusuan mo babae. Hindi lang dahil maganda ang career niya, mabuti din siyang tao. You think so, Mama? Hindi niya po ba ako pagpapalit sa iba kapag bumalik na ako sa duty ko? Napatingin ulit siya kay Alamid. Kumunot pa nga noon niya. Hey, Ala, ano ba yung pinag-iisip mo? Tanong niya. I'm just kidding, Yana. Napailing na lang siya sa tinura nito.
Kuya Ala, don't worry about Yana. Hindi ka yan ipagpapalit sa kung sino-sino lang. Pagtatanggol sa kanya ni Shelo. Naniniwala ako sa'yo, Shelo. Wika nito sa pinsan. But always remember, Iha, we don't like liars. Sabad naman ng papa nito. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba. May hindi pa kasi siya nasasabi sa binata. Yes, Iha. They expect us to be loyal to them. Ganun sila kasigurista. Natatawang komento naman ni Tita Ana. Ngumiti lang siya. Mamaya ay sasabihin niyan tungkol sa dahilan kung bakit hindi niya pinaalam sa daddy niya na nasa Pilipinas naman talaga siya. Sa isang relasyon, ang katapatan ng pundasyon ng kapayapaan. Kapag malinaw ang puso at tapat ang intensyon, nawawala ang puwang ng misunderstanding, Yana. Segunda pa ng ama nito. Opo, tito. Tatandaan ko po yan. Tugon niya. Mag-uusap tayo mamaya, Ala. Yes, love. Mabilis itong sambit at kumindat pa sa kanya. Narinig niya ang impit na tili ni na Tita Ana at Shelo. Pagkatapos ng agahan, tinawagan na ni Yana ang daddy niya. Pero alam na pala nito kung nasan siya. You should go home now, Yana. Opo, Dad. Uuwi na po ako. Pero may papakilala po ako sa inyo. At sana po, huwag niyo akong ipinit sa bagay na ayoko. Please. Pakiusap niya sa ama. Umuwi ka at dito tayo mag-uusap sa bahay. Seryosong sabi nito at saka ibinaba ang tawag. Napabuga siya ng hangin. Napapadyak pa siya sa damuhan na maramdaman niyang may yumakap sa kanya mula sa likod. Ala? Sambit niya sa pangalan nito. Bumalik ito sa pisngin niya. Is everything okay, love? Parang ang bigat sa dibdib niya ay unti-unting nawala. Ang presensya pa lang ng binata ay nagagawa ng pakalmahin ang naguguluhan niyang sistema. Tumawag ako kay Dad. Pinapauwi niya ako. Sabi ko naman ay kusa akong uuwi at may papakilala ko sa kanya. Ala, okay lang ba na isama kita sa bahay namin? Kasi ilang araw ko na lang mananatili dito sa asyenda. Balik duty ka na. Mahaba niyang pahayag. Dahan-dahan siya nitong hinarap at hinawakan ng kamay niya. Hinigka nito ang likod ng palad niya. Sisama ako, Yana. Yumakap siya kay Alameda at sinandal ang ulo niya sa dibdib nito. Hinagod naman ito ang likod niya at hinalik-halika ng ibabaw ng ulo niya. It doesn't feel real, Ala. It's like I'm still dreaming about my feelings. Pwede palang ganito, no? Basta payapa ang puso natin sa isa't isa. Wika niya. Hinigpitan nitong lalo ang yakap sa kanya. We're going to make our relationship work, Yana. Bulong nito. Makalipas ang ilang araw, ay naghahanda na sila ni Alameda. Luluwas sila sa Maynila, pero dumating ang taong hindi niya inaasahan. Richmond. Sambit niya sa pangalan na lalaking napupusuan ng daddy niya para sa kanya. Si Richmond Valdez ay ex-fiancé niya. Lumabag siya sa utos ng daddy niya na pakasalan ito. Bago siya nagpaalam na magbakasyon, ay nakipag-usap na siya ng personal sa lalaki. Paano mo nalaman na nandito ako, Richmond? Kinakabahan niyang tanong. We're going home, Yana. Seryosong sabi nito at saka nilahad ang kamay. Napatras siya at umiling. Nag-usap na tayo, Richmond. Anya, pero nanatiling malamig ang ekspresyon ng mukha nito. I know, we will already talk about this. Pero kailangan mo sumama sa akin pabalik sa Maynila. Napagutusan lang ako, Yana. Hinawakan siya nito sa kamay. Nagpumiglas naman siya. But Rich, who are you? Boses iyon ni Alameda. Bago pa niya ito lingunin, ay nahila na siya nito palayo kay Richmond. Dinala siya nito sa likuran nito. I'm Richmond Valdez, Yana's fiancé. Napasinghap naman siya. Rich, what? Anong fiancé? Yana! Sigaw ni Alameda. Napaigtad siya sa gulat. Iyon ang unang beses na pinagtaasan siya nito ng boses. Let me explain. Nakipaghiwalay na ako sa kanya bago pa man kami nagbakasyon ni Shelo. Wala na kami. Sinisikap niyang magpaliwanag, ngunit nanatili ang malamig na titig dito sa kanya. Naniniwala ka naman sa akin, di ba? Kung nakipaghiwalay na siya sa'yo, anong ginagawa niya rito at bakit ang sabi niya ay fiancé ka niya?
I don't know. Maayos ang usapan namin, Ala. But why is he here, Yana? At higit sa lahat, paano niya nalaman na nandito ka? Ala, iniisip mo ba na sinabi ko Sinabi mo sa akin, Yana. Sabat ni Richmond. Namumula ang mukha ni Alamid nang balingan niya ito. What? Richmond? Hindi niya natapos ang sasabihin nang sumigaw si Alamid. Magsama kayong dalawa! Halos madurog ang puso niya nang basa na lang siya nitong tinalikuran. Alamid! Sigaw niya sa pangalan nito. Hahabulin niya sana ito nang pinigilan naman siya ni Richmond. Kailangan mo muna sumama sa akin, Yana, para matapos itong problema natin. Unahin mo to bago ka bumalik sa kanya. Mahinahon na sabi ni Richmond. Nagagalit pa rin siya sa pagsisinungaling nito kanina, kaya hinampas niya ito sa dibdib. What's wrong with you, Richmond? We need to sort things out between us first, Yana. Nape-pressure na rin ako sa mga magulang ko. Gusto ko na rin makawala sa lintik na arrangement na ito. Kaya bago ka makipagrelasyon sa iba, siguraduhin mo muna na wala kang sabit. Paalala nito. Alam naman niyang mabuting lalaki si Richmond. Ayaw niya lang talagang magpakasal dito dahil hindi naman niya ito gusto. Hindi pa opisyal ang relasyon namin, Richmond. Nililigawan pa lang niya ako. Alam ko naman na may dapat pa akong ipaliwanag sa kanya. Pero itong pagpunta mo, masisira ang tiwala niya sa akin. Mahina niyang sabi. At ito naman ang natigilan. Halatang nakonsensya ito sa pabigla-bigla nitong pagpunta sa asyenda ng pamilya Elbaho. I didn't know, Yana. I'm sorry. Napailamos na lang siya sa mukha at pinigilang tumulo ang mga luha. Sa sobrang sama naman ng loob ni Alamid ay nagpaalam na siya sa mga magulang na babalik na sa Maynila at doon na lang siya maghihintay na matapos ang bakasyon niya bago siya bumalik sa duty. Hindi niya lang talaga matanggap na naglihim sa kanya si Yana. May fiancé ito. Kahit sinabi na nitong nakipaghiwalay na ay hindi pa rin niya matanggap. Ala! Ala! Sigaw ng pamilyar na boses. Kasalukuyan na siya naglalakad sa malawak nilang lupain. Nang lumingon siya ay medyo nagulat pa siya dahil nagpepedal ng bisikleta si Yana. Alam niyang may takot na itong magbisikleta pero ngayon ay sinundan siya gamit ang bagay na yon na muntik pa nitong ikapahamak. Ala, bakit aalis ka na? Naiiyak nitong sambid at basta na lamang itong bumaba sa bisikleta. Ala, talagang hindi ka naniniwala sa sinasabi ko na wala kami relasyon ni Richmond? Ay, nang makita niya mga luha nito ay naramdaman na lang niya bigla ang pagsikip ng dibdib niya. Nasasaktan din siya sa nakikita niyang nasasaktan ito. Marahil ay ganoon na kalalim ang nararamdaman niya para kay Yana. Nasaktan lang ako na hindi ka nagsabi sa akin tungkol sa pagkakaroon mo ng fiancé, Yana. Bala ko palang sabihin yun sa'yo. Maniwala ka naman sa akin, please. Sa mga mata nito ay nababasa niyang nagsasabi ito ng totoo. Sa boses pa lang ay may sensiridad na. Pero ang hindi niya nagustuhan ay ang paglihim nito sa kanya. I'm sorry, Yana. What? Bakit ka nagsasorry? Ako dapat ang magsorry, Ala. I'm not ready to forgive you yet. It feels like you betrayed me. Hinawakan siya nito sa kamay. Ramdam niya ang panganginig nito. Hindi kita niloko, Ala. Totoong nararamdaman ko sa'yo. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin nung umpisa pa lang? Sana mas naintindihan pa kita. Ginawa mo naman akong tanga eh. Sungbat niya at ilang beses itong napailing. Hindi ko sinabi dahil hindi naman yun importante pa sa akin. Maayos ang pakikipaghiwalay ko kay Richmond at sumang-ayon naman siya. Alam, maniwala ka naman. Yana, fine. Naniniwala na ako sa'yo. Pero kailangan mo ayusin ang problema mo. Huwag mo muna akong idawit sa problema mo ngayon. I love you, but I feel like my emotions for you are too much. So I need to take a break for now. Ala! Lalo ito naiyak na yakapin niya ito at halikan sa noo. See, ganito akong kabilis mahulog. Pero hindi pa ako handang harapin ka ulit, Yana. I love you, so take her. Dahan-dahan niya itong binitiwan at tanging hikbi na lang ang narinig niya mula sa dalaga. Paano mo nasasabi sa akin na mahal mo ko? Kung iiwan mo na lang ako ng ganito, iiwan mo ako na may sama ng loob para sa sarili ko. Dahil ang dami ko ng pagkukulang. Kahit hindi pa tayo.
Dapat ko rin bang paniwalaan ang sinasabi mong mahal mo ako? Muli niya itong hinarap. Bahagyang lumamlam ang mga mata nito sa nakikitang emosyon niya. Being in love doesn't mean you automatically forgive each other. When one of you has made a mistake, Yana, kailangan nating matuto muna sa mga pagkakamali. Kailangan natin ng sapat na oras para mabuo ang mga pagkukulang, para magpalamig. Hindi naman kasi lahat ay nabubura ng sorry. Alam ko napakababaw ko, pero kailangan nating pareho ng space para sa isa't isa. Mahaba niyang paalala saka nagpatuloy sa paglalakad. This is the kind of breakup I hate the most, even though we're not even official. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya inaasahan na iyon ang sasabihin nito. But thank you. You reminded me that I have to deal with my problems. I hope one day our paths will cross again. Love. Hindi inakala ni Alameda na pagsisisihan niya ang pagpapalayas sa babaeng mahal niya. 4 na taon ang mabilis na lumipas, kasalukuyang naglalakad si Yana kasama ang 3 taong gulang niyang anak na si Alaric. No, baby! Sigaw niya nang pilit itong kumakawala mula sa pagkakahawak niya. Oo, nagbunga ang madalas silang pagkikita ni Alamid sa gabi. Nabiyayaan siya ng anak na lalaki na sobrang kulit at napakabibo. Mommy, hurry! Go there! Oh, go! Sigaw nito. Putol-putol pa kung magsalita, pero dahil hindi naman niya ito binibaby talk, ay hindi ito bulol. Yes, anak, we'll go there naman. Wait ka lang, please. Pakiusap niya sa anak. Subalit ngumuso lamang ito. Bagal, Mami! Bagal po! Reklamo nito na tinawanan niya lang. Nang araw na umalis si Alameda, ay sumama na rin siya sa Maynila kasama si Richmond. Tinanggap ng daddy niya ang desisyon nila na huwag nang ituloy ang kasal. Subalit nadagdagan ng sama ng loob nito nang malaman na nagdadalang tao siya. Pero sa huli, napatawad din siya ng mga magulang niya. Anak, may bitbit akong maleta oh. Anya sabay nguso sa kanilang bagahe. Kauuwi lang nila mula sa Amerika at doon niya ito ipinanganak. Oh, poor mommy ko. Napailing na lang siya sa sinabi nito. Nasa labas na ng airport ang sundo nila. Good day po, Manong Dan. Bati niya sa family driver nila. Welcome back po, Ma'am Yana at Alaric. Magalang na bati nito. Ala, greet Manong Dan, baby. Marahan niyang utos sa anak. Hello po. Bati nito sa bayuko ng ulo. Magalang na bata. Sige po ma'am, sakay na kayo. Pinagbuksan sila nito ng pinto sa backseat. Kinuha na rin ni Manong Dan ang maleta nila. Go home, Mommy! Home! Sigaw ng kanyang uniko iho. Napangiti siya na makitang may sariling upuan ang baby niya. Hinanda siguro ng daddy niya. Nasa biyahe na sila nang kulitin na naman siya ni Alaric. Mommy, Alice hungry. Napakamot siya sa ulo. Naubos mo ng biskwit na baon natin, anak, tapos gutom ka na agad? Malambing niyang tanong. Opo! Tugon nito, tumuro ito sa tiyan at hinimas pa yon. Natatawang humalik siya sa matambok na pisngi ng anak. Alright, baby. Manong Dan, ibaba niyo na lang po kami sa madadaanan nating restaurant at mauna na po kayong umuwi. Magtataksi na lang po kami. Paalam niya sa driver nila. Sigurado po ba kayo, ma'am? Opo, Manong Dan. Baka pumatagalan kami at kilan kayo ni Daddy. Anya, sumang-ayon na lamang ito. Hininto ni Manong Dan ang sasakyan sa tapat ng isang fast food restaurant. Nauna siyang bumaba at maingat na inalalayan ng anak niya. Alay is coming! Pakantang sambit ng bubuit. Mahina siyang natawa. Mommy's coming too! Behave ka muna, baby. Paalala niya sa anak. Opo, Mommy. Tugon nito. Ngunit na makapasok na sila sa loob ay nabitiwan niya si Alaric dahil sadya makulit ito. Patakbo itong nagtungo sa counter. Pero hindi na napansin ng anak niya ang lalaking mababangga nito. Ala! Lalapitan niya sana ito nang makilala kung sino ang lalaki. Oh, my nose! Reklamo ng bubuit. Hinawakan na ito ng lalaki para hindi ito matumba, subalit nasa kanya ng atensyon nito. Mukhang naguguluhan sa nangyari.
Mommy, Ala is hurt! Doon lang siya natauhan na sumigaw si Alaric. Are you okay, anak? Agad itong binuhat at hindi niya pinansin ang lalaki. Mommy knows! It's okay, baby. It's okay. Let's go. Order na tayo ng food. Anya, saka dumiretso sa counter. What do you want to eat? Si Alamid ang lalaking nabangga ng kanyang anak at kahit kinakabahan siya sa presensya nito ay binabaliwala na lang niya. Fries, mommy. Pizza, mommy. Tinuro pa nito ang food poster. Ayaw mo ng rice and fried chicken, anak? No po, mommy. Umiiling na sabi nito. Dahil sa pag-iling nito ay tumatalbog din ang malulusog nitong pisngi. Alright, baby. In-order na lang niya ang gusto ng kanyang anak. Nang ibigay sa kanyang order number ay naghanap na sila ng bakanteng mesa. Ala is hungry. Yun na naman ang pagkanta ng makulit niyang bubwid. Nang makahanap sila ay naghintay muna sila. Number 34 tayo, Ala. Wait nating tawagin nila number 34, okay po? Ilan sandali pa nga ay tinawag na ang order number nila. Dito po! Dito! Sigaw ni Alaric, sabay taas ng kanang kamay nito. Alaric! Tinignan niya ang waiter na magdadala ng order nila, ngunit napabaling siya sa kabilang mesa, kung saan nakaupo si Alamid. May lalaki itong kausap. Mommy, food! Inasikaso na lang niya ang anak para hindi na ma-distract sa ama nito. Nang matapos sila, ay binuhatan niya palabas si Alaric. Hindi rin naman siya sigurado kung nakaalis na ang daddy nito. Bastang gusto niya lang ay makaalis sa sila ni Alaric sa lugar na yon. Mommy, I'm sleepy po. Humikab pa ito. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng anak. Uuwi na rin naman tayo, anak. Maghihintay lang tayo ng taxi. Anya, humilig ito sa balikat niya. May huminto naman taxi, kaya agad na silang sumakay. Bago umandar ang sasakyan, ay nahagip na mga mata niya si Alamid. Dahil hindi naman iyon tinted, ay nagtagpo ang mga mata nila. Ang tadhana nga naman, sadyang mapaglaro. Naiiling niyan sambit. Sa dinami-rami ng fast food restaurant na papupuntahan nila, ay doon pa kung nasan din ang daddy ni Alaric. Simula na makita ulit niya na ang lalaki, hindi na ito mawala sa isip niya. Mukhang wala naman itong balak na guluhin silang mag-ina, pero hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng konsensya. Let's play po, Mommy! Napukaw ng bubwit niya ang kanyang atensyon. Yes, anak. Nakangiti niyang tugon. Dinaluhan niya ito at nakipaglaro siya, pero pumasok sa loob ng kwarto niya ang inang si Olivia. Anak, labas ka muna. May ipapakilala sa iyo ang daddy mo. Isama mo ang apo ko. Hindi na siya nagtaka kung sinong ipapakilala sa kanya ng daddy niya. Madalas nang gawin yon ng kanyang ama, subalit hindi naman siya pinipilit kung hindi niya magustuhan ang nirereto nito. Sabay silang lumabas ng kwarto, ngunit na makita kung sino ang lalaki, ay parang nanlambot ang mga tuhod niya. Yana, anak. Tawag ng kanyang daddy Javier. Kaharap nito ang lalaking hindi niya inaasahan na makikita niya sa loob ng bahay nila. Bumaba agad ang tingin ni Alamid sa kanilang anak, na natiling kalmado ang ekspresyon nito. Dad, sambit niya. Alam kong magkakilala na kayo, Yana. Walang alam ang mga magulang niya kung sino ang daddy ng anak niya, pero ngayon pa lang ay mukhang may alam na mga ito. Dad, bakit po siya nandito? Maggalang niyang tanong sa ama. 2 years ago, he came with his parents to visit me and your mom and asked to marry you. How could I refuse? Just look at him, anak. Alam kong siya ang daddy ni Alaric. Of course, hindi naging madali para sa kanya na makuha rin ang basbas ko. I told him to wait dahil nasa ibang bansa kayo. Mahabang paliwanag ng ama niya. Gulat na napatingin siya sa binata dahil hindi niya alam na pinuntahan siya nito 2 years ago. Pero bakit 2 years ago pa, Daddy? 4 na taon na nakalipas at hindi po ibig sabihin na magkakilala na kami. Ay tatanggapin ko na agad ang alok niyang kasal. Nagpapatawa ba siya, Dad? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sir, pwede ko po bang makausap muna ang anak niyo? Pakiusap nito. Go. Maikling sambit lang ng daddy niya.
Binuhat ito si Alaric na hindi naman nagprotesta. Anak, mag-usap muna kayo ha? Sabi naman ng mami niya. Humalik pa ito sa pisngi niya. Napabuntong hininga na lang siya at umupo sa kabilang sofa. Alam ko naghihinala ka na, Alamid. Pero sa tingin mo ba, tatanggapin na lang kita ng ganong kadali? Hindi ko hinihiling na tanggapin mo ko agad, Yana. Gusto lang kita makausap at hindi naman ako nagmamadali. Gusto kong magsimula sa umpisa kahit pahirapan mo pa ako. Sinserong sambit nito, halos matawa siya. Seriously, Alamid? Pinalipas mo pa 2 taon bago mo ko pinuntahan? Dahil na-deploy ako na mahigit 1 taon, pagbalik ko, ang hanapin ka ang una kong ginawa pero pinahirapan pa ako ni Shelo. Ayaw niya sabihin sa akin kung nasan ka dahil galit siya sa akin. I hired people to find you, lalo na nung kailangan ko na namang bumalik sa trabaho. Nang matapos ang ilang buwan deployment ay nalaman ko na kung saan nakatirang pamilya mo. Nawalan siya ng imik. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang nangyari. Kaya 2 taon pang lumipas bago siya nito nahanap. So, you believe a marriage proposal will fix everything, Alamid? Seryoso niyang tanong. Bala kong balikan ka nun, Yana. Napuntahan ko nga ang bahay niyo pero wala ka naman. At kung alam ko lang ang tungkol sa bata, hindi na sana ako naghintay pa. Ala? Yes, Mommy? Tawag mo si Ala? Napatingin agad siya sa anak. Mabagal na naglakad ito palapit sa kanya. Napansin niyang napatitig agad si Alamid sa bata. Lumalamlam ang mga mata nito at tila pinipigilan ng emosyon. Come here, anak. Inilahad niya ang kamay na mabilis namang hinawakan ng bubuit. Who is he, Mommy? Usisa nito. Pinaupo niya sa hita ang kanyang anak. Ang atensyon nito ay nasa ama. Naguguluhan pa rin dahil hindi nito kilala. Sa lubong pa ang manipis itong kilay. Alaric. Napatikim pa siya dahil Ala talaga ang tawag niya sa anak. Gusto niyang tawagin ito ng ganoon. Isa pa ay parang carbon copy ito ni Alamid. Talagang hindi niya maikakaila. Wala rin naman siyang balak na itago ang tungkol sa anak nila. Samantala, ramdam ni Alamid ang panlalamig na mga kamay niya at halos manginig na rin siya sa kaba. Ilang beses na siyang isinabak sa mahirap na operasyon, ngunit kailanman ay hindi siya nakaramdam ng ganong pagkabalisa. God, para kong aatakihin sa puso. Bulong niya sa sarili. Titig na titig sa kanya ang inosenteng mga mata ni Alaric. Nagulat din talaga siya na makita si Yana kahapon na may kasamang batang lalaki. Doon pa lang ay naghinala na siya. Alaric, gusto mo bang makilala ang daddy mo? Mahinahong tanong ni Yana sa anak nila, parang may bumara sa lalamunan niya. Masyado pa itong bata para maintindihan ang sinasabi ng mami nito. Po, Mommy? Napanguso pa ang bata at sumandal sa dibdib ng ina. Di ba may daddy ako? Ikaw din meron. Same tayo. May daddy ka rin. Si daddy ko po. Daddy? Ulit nito pero napapatingin sa ibang direksyon at huminto yun sa kanya. Yes, anak. Yana, may regalo ako para sa kanya. Agad niyang kinuha sa sofa ang binili niyang toy car at toy guns. He's your daddy, baby. Go on, daddy has a gift for you. Malambing na sambit ni Yana sa bata. Oh, gift, Mommy? For Ala? Inosenteng tinuro pa nito ang sarili. Hindi niya napigilan na mapangiti. Pareho pa sila ng nickname. Yes, anak. Go! Ibinaba nito ang bata na dahan-dahan namang naglakad palapit sa kanya. Inilahad nito ang maliit na kamay. Nanginig pa ang kamay niya nang mahawakan niya ito. Ngunit nagulat siya sa sunod itong ginawa. Hinalikan nito ang likod ng palad niya. Bless Allah! Halos kapusin siya ng hininga. Maliit pa nga ito. Sobrang inosente pa pero alam na nito kung paano bumati sa matatanda. You're Alaric? Tanong niya. Marahan itong tumango, tiningala siya. Your daddy? Nakagat niya ang labi. Kakaiba ang hatid sa puso niya nang marinig yon mula sa kanyang anak na wala siyang kamalay-malay na nag-e-excess na sa mundo. Yes, I'm your daddy. Pumiyok pa ang boses ni Alamid
at hindi niya napigilan tumulo ang luha niya. Daddy gift for Ala. Sunod-sunod siya napatango at matagal na dumampi ang labi niya sa noon nito. Parang lumulukso sa tuwa ang puso niya. Ganun palang pakiramdam na may sariling anak at may tumatawag na daddy sa kanya. Ang gwapo, komento niya at hinahaplos sa malambot itong pisngi. Daddy's gift. Niyakap nito mga laruan hanggang sa nagtagal ang mga mata nito sa mukha niya. Parang may hinahanap na kung ano. Eh, buddy, what's wrong? Malambing niyang tanong. Pinagkiskis niya ang kanilang ilong na ikinutawa nito. Mommy? Tawag nito sa ina. Nang sulyapan ni Alamid si Yana ay nakangiting pinagmamasdan sila nito. Puno na rin ng mga luha ang pisngi. Yes, anak. Tugon nito. Alas, daddy? Inosenteng tanong na naman ito. Yes, baby. Daddy mo siya. Siya si Daddy Alamid. See, same kayo ng pangalan, anak. Mahinaho na paliwanag dito. Opo, mami. Tumatangong sa dito, ngumiti ito sa kanya. Itinaas nito ang mga paa sa hita niya at hinawakan siya sa balikat. Alaric, what are you doing, anak? Nagtatakang tanong ni Yana sa kanilang anak. Inalalayan niya si Alaric upang hindi ito mahulog. Gusto lang pala nitong tumayo para magpantay ang mga mukha nila. Mommy, these are Ala's eyes. Tinuro nito ang dalawang mata niya. Mahina siya natawa. Nose ni Ala, lips ni Ala. Anak, siya rin si Ala. Sabat ang mami nito. He's Ala too? Yes. Nakangiting sagot nito. Napapalakpak ang anak nila. Pinaupo na niya ito ulit. Malapad ang ngiti nito sa labi. Hanggang sa ibinuka nito ang maliliit na mga braso. Napatingin tuloy siya sa ina nito. Yana, gusto niya ng yakap, Ala. At sumunod siya dito. Mahigpit na yumakap ang mga braso nito sa leeg niya. Love you, Daddy. Humalik pa ito sa pisngi niya at doon siya mahinang napahikbi. I love you more, son. Daddy loves you so much. Sambit niya habang hinahagod ang likod nito. Ala loves Daddy. Sabi pa nito na agad din niyan sinagot. Buong araw ay nakipaglaro lang si Alamid sa anak nila ni Yana. Nakuha niya agad ang loob nito. Hindi na ito humiwalay pa sa kanya. Panay pa ang tawag nito. Alamid, baka pwede mo nang ibaba ang anak mo. Tulog na siya, oh. Ani Yana na nasa labas ng bahay. Habang buhat niyang anak ay nakatulog ito. Anak natin, Yana. Pagtatama niya, sinulyapan niya si Yana. Sa totoo lang, ang dami niyang realization sa buhay. Isa na ang hindi niya pagtanggap noon sa mga paliwanag nito. Kahit malinaw na nitong sinabi sa kanya ang lahat. I should have been with you back then, Yana. Nasamahan sana kita sa mga oras na kailangan mo ng karamay. Lalo na nung pinagbubuntis mo na si Alaric. Mukha tayong hindi seryoso nun, Ala. Kaya naging madali sa atin na bitiwan ng isa't isa. Natakot din ako na marahil ay nawiwili lang din ako sa presensya mo. Na baka hindi ganun kalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero nagkamali ako. Mahabang sambit ito. Mahal na kita noon pa man, Yana. I'm sorry, naging mahina ako. Back then, I was scared that I was the only one in love. Nakaya mo akong palitan. I don't think so. Natakot din naman ako noon na makita kang umalis. Naisip ko na kapag tuluyan ka nawala, ay maglalaho na rin ang nararamdaman ko. Yana. Pero ano nangyari, Ala? Noon ko pa naramdaman na mahal din kita. At mas minahal kita nang dumating sa buhay ko si Alaric. Ang laki ng pagkakahawig niyo. Gigising ako araw-araw na nakikita ko mukha mo sa anak natin. Paano ako niyan mag-move on? Pabiro nitong tanong. Gusto niya tuloy itong yakapin pero nasa bisig pa niya si Alaric. Can we fix everything, Yana? Will you give me a chance? Bigyan mo ako ng magandang dahilan para bigyan ka ng isa pang pagkakataon, Ala. Yana, I want us to give Alaric the complete family he deserves. And I want to marry his mom. I want to make up for all the pain I caused. Pwede kaya yun, Captain Yana Sandoval? Napangiti ito nang i-address niya ito. Noong nagkakilala sila,
Isa pa lang itong senior first officer. Ngayon ay isa ng kapitan. Kagaya niya rin na may mataas ng ranggo bilang sundalo. You're not proposing to me, right? Captain Alamid Albajo? May singsing ako sa bulsa, Yana. Hindi ko makuha dahil magigising ang anak natin. Tugon niya at natawa lang ito. Pati ang puso niya ay masaya rin dahil muli niyang nasilayan ang maganda nitong ngiti at muling narinig ang mahinhin nitong tawa. Paulit-ulit tuloy siyang nahuhulog sa ina ng anak niya. Makalipas ang 1 linggo, inuwi ni Alamid ang mag-ina niya sa kanilang asyenda upang ipakilala sa pamilya niya. Ano nangyari, Ala? Tanong sa kanya ni Yana nang bigla na lamang huminto ang sasakyan niya. Yes, Mommy. Tanong mo si Ala? Napahalakak siya nang si Alaric ang sumagot sa mami nito. Hindi po ikaw ang kausap ni Mami, anak. Si Daddy po. Tugon nito sa kanilang bubwid. Okay po, Mami. Sabi nito at bumalik sa paglalaro nito ng toy guns. Hindi ko alam sa sasakyan ko. Pagdadahilan niya. May kalumaan na sasakyan na gamit niya. Mas matanda pa yata sa anak mong kotse mo, Alamid. Palitan mo na, Captain. Huwag mo nang tinitipid ang sarili mo. Naiiling na sabi nito. Hindi ko naman kasi nagagamit na madalas lalo kapag nasa deployment ako. Pagdadahilan niya. Ipinakita nito ang singsing sa kanya. Afford mong bumili ng ganitong kaganda at kamahal na singsing pero hindi mo kayang bumili ng bagong kotse, Ala? Natatawang hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. Ngayon pa lamang ito sumang-ayon sa desisyon ng daddy nito na ipagkasundo sa kanya. Ginawa niyang opisyal ang lahat nang mag-propose siya ng kasal. Sorry, love. Next time, kotse lumilipad ang bibilin ko. Biro niya. Cool, Daddy! Hyper na sigaw ng anak nila. Nakipag-appear pa siya kahit nasa backseat ang mag-ina niya. Ewan ko sa'yo, Ala. Naglakad na sila patungo sa asyenda at nag-aabang na pati ang mga pinsan niya. Welcome, Iha! Oh my God! Kamukhang-kamukha nga ng anak natin ang ating apo mahal! Sigaw ni Tita Ana. Mabilis itong nakipagbeso-beso sa kanya bago kinuhang anak nila ni Alamid. Hindi naman nangingilala ang bata kaya sumama ito sa lolo at lola. Pinsan, uunaan mo pa yata si Kuya Eros, ha? Natatawang sambit ang pinsan niyang si Zandro. Halos magkaedad lang sila at si Eros naman ay ang pangalan nilang pinsan. Sorry kuya, nauna nanganganak namin eh. By the way, this is my fiancé. Yana Sandoval, she's a pilot. Proud na pakilala niya sa kasintahan at inakbayan ito. Hello, Yana Sandoval. I'm Dr. Zandro Elbajo. Pakilala naman ng pinsan niya at nakipagkamay ito. Eros Elbajo, nice meeting you, Miss Sandoval. Sunod naman ang isa pa niyang pinsan. Hi, ako naman si Damien Elbajo. Doktor din siya, Yana. Bulong niya. Nagagalak din ako makilala kayo. Wika nito bago tumingin sa kanya. Ang gagwapo pala ng mga pinsan mo, lalo na yung kuya niyo. Tukoy nito sa nakatatanda niyang pinsan at si Eros. Mahina siya natawa. Ano ba kayo mga iho? Pasukin niyo na bisita natin. Sigaw sa kanila ni Tita Ana. Iginiya na niya papasok ng mansyon si Yana at sumunod na rin ang mga pinsan niya na panay ang congrats sa kanya dahil siya ang mauunang ikasal. Wala si Shelo? Tanong nito. Hindi ba siya tumawag sa'yo? Busy siya. Sagot niya at tumango lamang ito. Makalipas ang ilang buwan ay hindi na sila nag-aksaya ng panahon at nagpakasal din agad. Naglalakad na si Yana palabas ang airport na makita nakaabang na sa labas ang mag-ama niya. Here comes Alice, Mommy! Sigaw ng anak nila ni Alamid. Buhat-buhat ito ng daddy nito. Hey! Nakangiti niya sa lubong. Niyakap agad siya ng asawa at hinalikan sa labi. Humalik din siya sa pisngi nito at sa anak nilang nakanguso. Hindi ba kababakasyon mo lang 2 months ago, Captain? Yes, binigyan ako ng superior ko ng temporary appointment bilang acting training officer sa ibang unit. Kaya baka madalas na kaming magkita ni Alaric. Pagbabalita nito na ikinatuwa niya. Really? That's good, Ala. Anya. Isa pa, kagagaling lang namin sa bahay ni Damien. Ngayon sila lumipat. Hinanap ka nila. Sabi ko nasa ibang bansa ka. Sabi nito at napatango lang siya.
Love, may gift pala ako sa'yo. Tama-tama, akala ko may bibigay ko sa next sa bakasyon mo pa. Anya. Okay, doon na tayo sa kotse, Yana. Pagkasakay nila sa sasakyan, ay ibinigay na niya ang maliit na paper bag. May pasalubong din sa'yo si Mami, anak. Yes, thanks, Mommy! Natutuwang sambit ito. Ano to, Yana? Nagtatakang tanong ni Alameda nang makita ang sonogram. Ilang beses pa nitong iniikot yon at ang ma-realize kung ano yon ay napatakip ito sa bibig. You're pregnant? Yes, surprise! Sigaw niya. Wow, kailan ka pa humintong uminom ng gamot mo? Nagkibit-balikat siya. Halos 1 taon na tayong kasal, Ala. Turning 4 years old ang panganay natin at ready na ulit akong umire. Biro pa niya. Nahuli niya itong pinunasan ng pisngi. Thank you, love. Magiging daddy na naman ako. Ala, kuya ka na, anak. Sabi nito sa kanilang anak. Lumipat ito sa backseat para yakapin sila pareho. I love you, Alamid. Mahal din kita, Yana. Salamat dahil pinasaya mo na naman ako. Mahinang sabi nito. Naramdaman niyang nabasa ang balikat niya at naririnig niyang sumisinghot na rin ito. Ala, what do you want, anak? Baby brother or baby sister? Malambing na tanong ni Alamid sa anak nila. I want a brother and sister too, Daddy. Napahalakak ang pinakamamahal niyang asawa at muli silang niyakap. I love you, Ala, and I love your mom. Siyempre, pati na si baby. Niyakap pabalik ni Yana si Alamid. Hindi niya inaakala na magiging ganito kasaya ang buhay nila. Minsan, iniisip na natin ang isang bagay o desisyon ang makakatulong para makapag-move on. Akala natin yun ang tamang daan. Pero sa huli, napagtatanto natin na mali pala. Ang tunay na paghilom ay hindi nanggagaling sa pag-iwas o pagpapaliban ng damdamin, kundi sa pagharap at pagtanggap sa katotohanan. Minsan pagsisisihan natin ang mga maling hakbang, pero dito rin natin natutunan kung paano maging matatag at handa sa tunay na pagmamahal. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!